Sobrang espesyal na araw noon, Ate Angel. Kaarawan ko at naisipan naming mag-rent ng isang kwarto sa isang building sa may Metro Manila. Ang hindi namin alam ay kung ano palang kababalagan ng mararanasan namin ng mga kaibigan ko noong gabing yon. Ako si Claudette. Naisipan lang namin na mag-rent ng isang kwarto para doon ipagdiwang ang aking kaarawan. Mataas yung building na yon. Parang ang nakuha namin na kwarto ay halos malapit na sa tuktok. Isang gabi lang yon at sasalubungin lang namin ang aking kaarawan at kinabukasan ay aalis na din kami. Apat lang kami noon. Ako, si Tess, si Mia at si Drew na kaibigan naming bading. 3:00 ang check-in namin noon. Masaya kami at excited sa itsura ng kwarto at yung view sa may beranda. Dala na namin noon ang mga in-order naming pagkain, cake, inumin at mga pulutan. Sa elevator pa lang ay may kung ano na kami agad naramdaman. Biro na lang namin, yun siguro ang pa-welcome nila. Imbes kasi na magdire-diretso ang elevator dahil sa wala naman kaming kasama na iba sa loob, ay mahigit 3 ata ang floor na tinigilan nito. Kahit wala naman kaming pinipindot at pagbukas ng elevator ay wala namang kahit sino kaming tao na abutan. Pero binaliwala na lang namin. Baka may pumindot at agad umalis na lang. Nakarating na kami sa kwarto noon. Una, hindi mabuksan ni Tess ang kwarto. Susi lang kasi ang gamit doon. Isang susi lang yun at malabong hindi yun ang susi dahil yun naman ang binigay sa counter bago kami umakyat. Nakailang subok si Tess bago niya ito mabuksan. Sinabihan pa namin siya na sinasadya niyang hindi mabuksan ang pinto para mainis kami. Pero sabi ni Tess ay hindi niya raw talaga mabuksan at hindi siya nantitrip sa amin. Sinimulan na naming ayusin ang mga gamit namin at ng mga pagkain. Maganda at cute ang kwarto kahit maliit. Napakaganda din ang view sa may balkonahe. Si Tess ang toka sa kusina noon at may niluluto pa siya na iba pang pagkain. Kaya busy siya noon at kami namang 3 ay abalang naglalaro ng mga cards na meron doon sa kwarto. Nang maya-maya ay napasigaw itong si Tess sa may CR. Agad namin siyang pinuntahan. Agad na tinuro niya sa amin ang salamin sa banyo. May bakas ng kamay ng bata sa may salamin. Hindi na lang namin masyadong pinansin. Pinunasan ko na lang ito para matanggal na. At sabi ko ay baka ang huling gumamit ng kwarto na yon ay may kasamang bata at hindi naman ito nalinis ng may-ari. Sumang-ayon din naman sila. Natapos na din naming ihanda ang mga pagkain at nagdesisyon kami na maglangoy muna sa libreng swimming pool doon sa building na yon. Siguro ay inabot din kami ng mahigit 2 oras. Pagkatapos ay umakyat at bumalik na din kami sa kwarto. Pagpasok namin ay nagtaka kami dahil bukas ang ilaw sa kwarto. Samantalang sinara daw yun ni Tess bago umalis kanina. Bukas din ang pinto ng beranda. Hayaan mo na, Tess, at baka hindi mo talaga nasarahan. Nangyayari talaga yung ganyan. Sa susunod mag-double check tayo. Wika ko. Pero tanda ko talaga, sinarhan ko lahat kahit nga yung pinto sa beranda eh. Huwag niyo nalang isipin yon. Kumain na tayo at manood ng movie. Wika ni Drew. Pagkatapos kumain ay hinanda na namin ang aming mga sarili. Isa-isa na kaming nagbanlaw noon at pagkatapos ay naglatag ng foam para komportable ang aming panonood. Pinatay namin lahat ng ilaw at nag-iwan lang ng isang bukas na lamp.
Nakakatakot na palabas pa nga ang napili ni Tess. Siguro ay 11:30 na yon nang may kumatok bigla sa pinto namin. Si Drew ang unang nagbukas, pero sabi niya ay wala naman daw tao. Kaya bumalik na siya sa pagkakahiga. Ilang minuto lang ay may kumatok na naman. Sa pangalawang pagkakataon ay ako na ang tumingin. Pero katulad ng kay Drew, wala din akong naabutang tao doon. Marahil ay may nantitrip lang sa atin. Baka sa kabilang kwarto yun. Wika ko. Hinayaan na lang namin at wala na din namang kumatok noon. 12 AM at nagready na silang kantahan ako at nakahanda na din ang cake para mahipan ko na. Pero bago ko palang hipan ng kandila, namatay na ito agad. Nagkatinginan pa kaming apat. Sabi ko, ako ang may birthday, kaya dapat ako ang magbublow ng candle. Pero sabi nila, wala namang ibang nagblow ng cake ko, maliban sa akin. Sabi ko naman ay, bago ko pa nga lang hihipan namatay na bigla. Bago pa kami magtalo-talo ay pinatay ni Tess ang aircon at ang electric fan. Sinindihan niya muli ang kandila sa cake at kinantahan ako ulit. Lumayo pa nga sila ng kaunti noon para sigurado na ako lang ang maghihipa ng kandila. Pero sa pangalawang pagkakataon, kita din nila na bago ko palang hihipa ng cake ko ay namatay na ito. Noon ay nakaramdam na kami ng takot, pero ayokong masira ang kaarawan ko dahil lang doon. Sinindihan ko ulit ang kandila at nagwika ako. Huwag mong sirain ang kaarawan ko. Araw ko ito. Please lang magtigil ka muna sa ginagawa mo. Wika ko. Sinong kausap mo? Tanong ni Drew. Pinikit ko ang mata ko at nag-wish ako noon. At nahipan ko na ang kandila sa cake. Kahit mahigit 10 minuto na ang nakalilipas. Binabaliwala na lang namin ang mga nangyayari at nagsimula na ulit i-celebrate ang aking kaarawan. Makalipas ang ilang oras ay medyo hilo na din sila dahil sa alak. Isa-isa nang inaantok ang mga kasama ko. Siguro ay ako na lang noon ang natirang gising. Medyo makalat noon at hindi ako makatulog. Kaya naman naglinis muna ako dahil hindi din naman ako lasing ng mga oras na yun. Para hindi ipisin ay bala kong itapon sa may basurahan ng lahat ng kalat namin. Bago pa lang ako lalabas ay napansin kong gumagalaw ang doorknob ng pinto namin. Natulala ako noon. Parang may humahawak nito mula sa likod ng pintuan. Para akong nanigas sa pagkakatayo ko habang hawak-hawak ang mga basurang bala kong itapon. At nanlaki ang mata ko dahil unti-unti itong bumubukas. Nabitawan ko ang hawak ko at agad silang ginising. Nataranta sila sa akin. Pinakita ko sa kanila ang pinto. At nang makita nila ay nakasara naman daw ito. Nakalak din. Baka namamalik mata ka lang. Nakasara naman Wika ni Drew. Hindi ako makapaniwala noon dahil kita ko na bumukas talaga ito. Sinamahan na lang ako ni Drew na magtapon ng basura dahil alam din niyang hindi ako makakatulog pag may kalat. Habang naglalakad sa hallway ay napatigil si Drew dahil meron daw siyang naririnig na kumakanta. Yung kanta na parang malumanay tapos may echo. Boses ito ng isang babae. Pero wala naman akong naririnig noon. Nagulat kami noon dahil parang may nagsara ng malakas sa kabilang kwarto.
parang pinto ito na hinampas ng malakas. Nagdali-dali kaming tumakbo sa kwarto noon. Naabutan naming gising si Tess at Mia. Hindi daw sila makatulog dahil merong katok ng katok sa kwarto namin. Alam nilang hindi kami yon dahil dala-dala namin ang susi ng kwarto noong lumabas kami ni Drew. Sa daming nakakatakot na nangyari sa amin sa pagstay namin doon, ay hindi na namin kinaya. Saktong 4:00 ng umaga ay nagdesisyon kaming umalis na at mag-check out. Inayos na namin lahat sa kwarto. Naglinis kami. Dahil hindi na talaga namin kayang magtagal pa hanggang umaga. Hindi din naman kami papatulugin ng kung sino mang katok ng katok sa pinto. Kahit medyo hilo ay nagdali-dali pa silang makalabas ng elevator. At nung andun na kami sa may lobby, ay mas naging okay na ang pakiramdam namin. Naupo lang kami ni Drew at Mia habang hinihintay si Tess na nasa counter at nakikipag-usap. Ilang minuto din yon. Nabalik niya na yung susi at nagsimula na kaming pumunta sa parking para kunin ang sasakyan ni Drew. Habang nasa biyahe pa uwi ay nakwento ni Tess, habang kausap niya daw yung babae sa counter, ay tinanong niya kung marami bang nakatira o nagre-rent sa may floor namin. Ang sabi nito ay halos bakante daw lahat ng kwarto doon sa floor namin. Halos kami nga lang daw ang tao doon. Tumindig ang balahibo naming lahat. Kung gayon ay sino yung kumakatok ng paulit-ulit sa kwarto? Sino yung babaeng kumakanta na narinig ni Drew? Sa dami naming naranasan na kababalaghan doon, siguro kahit sinong makaranas noon, malamang ay mapapa-check out din ng maaga. Kahit madaling araw pa yan. Tawagin mo kong Cynthia. Gusto ko lang magbahagi ng kwento noong nangyari sa kaarawan ko. Mahilig kaming mag-celebrate ng birthday tuwing saktong 12. Birthday sa lubong kung baga. The day after, abala na kami sa paghahanda ng mga pagkain. Mga kamag-anak at pinsan lang naman ang bisita ko. Kasi magkakalapit lang kami ng bahay. Simpleng aya mo, ando na sila agad. May kuya ako na matanda sa akin, si Kuya Jeff. Tapos may pinsan kami, si Kuya Kim. Magkaedad lang silang dalawa at mahilig magmotor yung dalawa na yon. Bantang 11:00 ng gabi ay umalis itong dalawa. Bibili daw ng alak. Ang sipag pang bumili ng alak palibhasa ay makakagamit sila ng motor. Pinaghihigpitan na din silang gumamit dahil nga sa delikado at maraming aksidente na nababalitaan sa lugar namin. Bumaba noon ang mama ko galing sa kwarto nito sa taas at sinabi sa akin na bakit hindi pa daw bumababa si Kuya Jeff. Nagulat ako noon dahil ang pagkakaalam ko lumabas ang kuya, kasama ni Kuya Kim. Tinanong ko noon si mama kung saan niya nakita si kuya. Nasa kwarto daw ito at nakahiga. Akyatin ko daw sa kwarto si kuya at ayaing bumaba na dahil marami ng bisita ang dumating. Sinabi ko naman sa kanya na umalis si Kuya Jeff at bumili ng alak. Natahimik si mama noon at napalingon ng matagal sa taas. Ramdam ko din ang pagtataka nito. Nang maya-maya ay dumating na si kuya, bit-bit ang alak.
Tinanong ni mama noon si kuya kung anong oras ito bumaba ng kwarto. Ang sagot naman ni kuya ay 10 p.m. Tinanong pa niya ito kung bakit. Sinabi lang ni mama noon na nung dumaan daw siya sa kwarto ni kuya ay nakita niyang nakahiga ito. Kaya ang sabi na lang ni kuya ay baka minumulto na daw si mama o baka antok pa daw noon. Lumabas na din noon si mama para asikasuhin na din ang mga bisita namin dahil ilang minuto na lang ay malapit na ang birthday ko. Makaraan ng ilang sandali ay nairaos naman at masaya namang na-celebrate ang kaarawan ko. Nagiinuman lang noon ang mga tito ko at ang ilang pinsan. Napansin ko na parang nawawala si kuya. Inakyat ko ito sa kwarto niya. Nakabukas ng kaunti ang pintuan ng silid niya. Pero madilim doon. Nang biglang may tumawag sa akin at kasabay noon ay sumara ang pinto sa kwarto nito. Lumingon ako sa baba ng hagdan. Si kuya pala. Tawag daw ako ng mga tita sa baba. Sinabihan ko si kuya na akala ko ay nandun siya sa kwarto niya. Pero sabi nito na hindi pa daw siya umaakyat ulit ng kwarto. Nagkaayang lumabas ang Kuya Jeff at itong si Kuya Kim. Sasaglit lang daw ang mga itong magmotor at babalik din agad. Siyempre hindi naman pumayag noon ang mama dahil gabi na at baka kung ano pang mangyaring masama sa kanila sa labas. Nagtampo ang kuya at nagkulong na lang ito sa kwarto. Ang Kuya Kim naman ay umalis na lang din at umuwi na sa kanilang bahay. Mga ilang minuto ay inakyat ni mama si kuya sa kwarto. Sabi nito ay baka nakatulog na si kuya dahil kita niya itong nakahiga. Sa labas ay may tawag ng tawag sa mama at papa ko, mga barangay tanod. Naglabasan kami ng gate para malaman kung anong pakay ng mga ito sa amin. Napag-alaman namin na naaksidente ang Kuya Jeff at ang Kuya Kim sa motor. Hindi makapaniwala si mama dahil kani-kanina lang ay nakita niya sa kwarto na nakahiga si kuya. Kaya malabo daw na si Kuya Jeff yon. Pero pinatotohanan nito ng barangay tanod dahil hawak nila at pinakita nila kay mama at papa ang nahulog na cellphone nito. Agad ay sumunod kami noon sa ospital para makita ang Kuya Jeff at ang Kuya Kim. At sa awa naman ng Diyos ay hindi naman naging malubha ang dalawa. Tumakas pala ang kuya at dumaan sa bintana. Pero yung nakita ni mama na nakahiga sa kwarto niya ay malaking palaisipan at iniisip ng sobra ito ni mama. Nakwento niya yon sa mga tita at tito ko. Baka daw may gumagaya na engkanto kay kuya. Buti na lang daw at nakaligtas ang Kuya Jeff. Kung hindi ay baka palitan na siya ng doble niya. Ilang araw ding na-ospital ang Kuya Jeff at ang Kuya Kim. Nagpa-bless naman si mama ng bahay namin. Ilang beses din niya kasing nakita yung gumagaya kay kuya. Kaya natakot na siya. Hanggang sa ngayon ay hindi na din nangyayari yung kababalaghan na yon. Pero sa tuwing salubong sa birthday ko, lagi kong naaalala yung nangyaring yon kay kuya.